Sasagawa po ng medical mission ng DOH at Provincial Health Office sa Rapu-Rapu Albay. Ito ikaugnay po ng malaking sunog na naganap doon sa kabundukan doon. May live report si Mav Gonzales. Mav? Ligi, dahil nga under control na itong bushfire sa Rapu-Rapu Island sa Albay, ang pinag-uukulan ngayon ng pamahalaan ang rehabilitasyon ng isla. Kaya kaninang umaga, pumunta ang mga miyembro ng Department of Health, Region 5 at Provincial Health Office para magsagawa ng medical mission. Binabantiyan nila ngayon yung mga posibleng respiratory diseases dahil sa usok dulot ng bushfire, pati na rin yung waterborne diseases kagaya ng diarrhea. Baka raw kasi na-contaminate ng bushfire ang water source sa bundok. In fact, kanina yung nakausap natin, sinabi niya na dahil nga medyo merong mga naapektuhang pipelines, nasunog na pipelines dahil dun sa bushfire, ang ginawa raw ng mga tao ay dinugtungan na lang muna ng bamboo o kawayan para makarating doon sa barangay yung tubig nila. So kumuha ng water sample ang DOH para i-check kung may contamination. At if ever na mapatunayan nga, meron naman daw water purifier ang Albay PDRMO para mabigay doon sa mga tao sa Rapu-Rapu at hindi sila magkaroon itong waterborne diseases. Ayon sa PDRMO, nasira rin ng mga taniman ng niyog, gulay at root crops sa Rapu-Rapu. Hanggang ngayon, patuloy ang damage assessment at mapping ng BFP at DNR sa isla. Tinitingnan pa rin nila kung saan nga nagsimula itong bushfire na hanggang ngayon, meron pa ring areas na merong apoy. Kabilang sa mga naapektuhan ng bushfire, yung mga nakaligtas kamakailan lang noong bagyong Glenda. Kaya ngayon, Gigino, talagang concern ng ating health officials, pati na rin ng local officials, yung psychosocial na effect nitong nangyaring bushfire dun sa mga tao. Kaya kanina, nagkaroon din ng counseling para dun sa mga bata, pati na rin sa matatanda na pinaka-naapektuhan daw nitong bushfire. Gigi? At ibig sabihin, Mav, itong mga residente na apektado ng sunog ay umaasa lang sa relief goods kasi kung nabanggit mo yung mga pananim nila talagang halos na ubos. Tama ka dyan, Gigi, pero ayon naman dito sa PDRMO, pati na rin kay Governor Joey Salceda na nakausap natin, meron naman daw silang binibigay, sapat naman daw yung relief na binibigay nitong pamahalaan. Pero ang isa nga talagang problema ng mga tao doon ay yung kawalan pa rin ng kuryente. Dahil doon, naapektuhan yung daily na pamumuhay nila. Pero itong kuryente kasi medyo matatagalan pa raw dahil lahat ng poste doon sa Rapu-Rapu Island nagbagsakan dahil sa bagyong Glenda. So yun nagpapahirap sa kanila ngayon. Medyo unreliable pa ang kanilang water source na nanggagaling sa isang spring doon sa bundok kung saan nagkaroon ng bushfire, pati na rin yung kawalan ng kuryente. Yung pagkain, Gigi, hindi pa naman nila masyado iniinda, Gigi. Yun nga ang isa pang problema, yung source ng tubig na nabanggit mo yung nanggagaling doon sa bundok na naapektuhan. So paano sila ngayon? Meron ba silang alternatibo na supply ng tubig? Actually, Gigi, kaya nung nabanggit ko kanina, yung mga tao doon sa Rapu-Rapu, partikular na doon sa Morok-Borokan, yung barangay na talagang malapit na doon sa bushfire nitong mga nakaraang araw, ang ginawa raw muna ng mga tao, dahil nasunog yung pipelines nila, ay gumawa muna ng makeshift na pipeline. So gawa yan sa bamboo o kawayan at pinagdugtong-dugtong nila ito para makarating yung tubig dito sa barangay Morok-Borokan. Ang isang worry dyan ng mga health officials natin ay baka kasi na-contaminate ng bushfire itong tubig na nanggagaling doon sa kanilang water source sa bundok. So kumuha sila ng sample kanina at i-check nila. Pero so far naman daw, Gigi, wala pa naman daw na itatalang kaso ng water contamination, wala namang nagkaroon ng diarrhea. So ina-assume nila na safe pa. Pero syempre, to be safe, i-check muna yan at yung resulta lalabas after 24 hours. Kung merong makita na trace ng water contamination, ay maglalagay ng water purifier yung Albay PDR, pati yung DOH doon sa barangay Morok-Borokan kung saan pinaka-naapektuhan ng bushfire, Gigi. At Mav, itong mga residente na nakakausap mo, meron ba silang partikular na apila, halimbawa sa national government, kung ano yung mga pangunahing pangangailangan din nila na dapat ma-address sa lugar na yan? Actually, Gigi, kanina ang sinasabi talaga, especially itong PDRMO, ang pinakamahihirapan sila ay yung rehabilitation ng mga nasira nilang agrikultura. Kasi after nga nitong bagyong Glenda, nasalanta yung mga taniman nila ng niyog, ng gulay, ng saging. At pagkatapos hindi pa sila nakaka-recover. Ito naman, meron namang dumating na bushfire, kaya yung mga natira noong bagyong Glenda, nasira rin. So yun yung talagang binabantayan nitong PDRMO na matulungan itong mga residente na maisalba pa yung natira nilang root crops, yung natira nilang mga pananim, and at the same time, makapagtanim ulit ng mga panibago nilang crops dito, Gigi. Maraming salamat, Mav Gonzales.